Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Bam Aquino and former Senador Kiko Pangilinan pasok sa Magic 12 sa Senado. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Shoutout pala guys sa mga followers natin sa Amerika, Europe, at saan panig man kayo ng mundo. Welcome po kayo sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Last Monday, May 12, 2025 ay nagboto na po ang sambayanang Pilipino sa midterm election. Medyo nagkaiba po ang nangyari sa resulta ng ating halalan kasi maraming Duterte and administrasyon ng mga senador ang hindi po nakapasok sa Magic 12. Isa po sa mga masasabi kong hindi naman milagro pero isang malaking pangyayari ang pagpasok sa Magic 12 ni former Senador Bam Aquino, number 2 po siya sa counting, and then former Senador Kiko Pangilinan, number 5. Alam po natin ang dalawang former senador natin, si former Senador Bam Aquino and former Senador Kiko Pangilinan, hindi po yon pumapasok ang kanilang pangalan sa mga survey. SWS survey, Pulse Asia, hindi po sila nakapasok. At alam naman natin na mga opposition po sila. Naalala ko tuloy last 2022, tumakbo din ang dalawa, hindi pinalad kasi grabe talaga ang rally at ang ng mga pro Duterte supporters na ayaw talaga nila makapasok ang mga opposition, mga pinks, no. So sa ngayon, ang ating current administrasyon, ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, hindi po siya nagkampanya against sa kanyang kalaban. Sobrang bait po ng ating Pangulo. At ang mga tao ngayon ay matatalino na compared before na maraming nakapasok kahit hindi dapat makapasok sa posisyon. No? Hindi lang sa Senado, kundi sa iba pang posisyon, no? During election. For your information guys, si former Senator Bam Aquino, ang author po ng free education, no, dito sa Pilipinas, libre edukasyon sa kolehiyo. Si former Senador Kiko Pangilinan, yun po mga batas, no, na sa mga minor na maraming umaaray kasi kahit minor ngayon gumagawa na ng mga krimen. Pero kung mabigyan po siya ng pagkakataon, magpo-focus daw siya sa Senado, sa agriculture, no. So ang dalawang ito ay very qualified naman kasi nanalo po silang senador before at saka naglingkod naman po ng tapat sa ating sambayanan. Wala po silang isyung korupsyon, ginamit ang posisyon para mag-abuso. Sana bigyan natin sila ng pagkakataon, no? Mabigyan sila ng chance na magserbisyo bilang mga senador sa ating bayan at tumulong tayo sa mga nanalong senador at iba pang mga government officials na mananalo sa ngayon na eleksyon. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys, ingat po tayo lagi. Let us pray always and serve our nation well. This is your friend Jake. Paalam muna guys, bye-bye.